Kumusta kayo mga padreng at welcome back naman sa ating channel. May dinala rito Kawasaki HD3 matagal na tenga. Ang issue ng motor ni boss ayaw umandar dahil matagal ngang natenga. Tapos yung kanyang mga wiring no, halos lahat nangaputol na. So yan yung ating project ngayon. Bubuhayin natin to, yung nahukay sa banga na Kawasaki HD3. Ang gagawin ko rito, aayusin ko yung kanyang wiring. Babasalan natin yan. Hindi basal na palit, i-repair lang natin dahil nga wala daw mabilan na wiring si boss. So update ko kayo maya maya. Padreng, update lang tayo dito sa ginagawa nating HD3, update dito sa kanyang wiring connection. So isa-isay natin yan, natap ko na. So dito may makikita tayong red na may white. Ito yung pinaka primary. Yung kulay pink naman, kulay pink, siya yung charging. Yung yellow naman, siya yung light coil. So makikita nyo naman dito sa pinagputulan yung ginatngat nung daga. May pink, yellow, tapos white na may red, dalawa yan, isa sa CDI. Pag renekta natin yung galing stator papuntang CDI, rekta na po yan, matic po yan, lalabas na po yung kuryente dyan. Ngayon etong isa, may connection yung dalawa na yan, papunta yan doon sa kanyang susian. So eto yung rekta. Yung white na may red, rekta lang natin sa CDI yan. Automatic yan, maglalabas na yan ng kuryente. Ito kasi, mula nung hindi na lumabas yung kuryente, hindi na nila napaandar, na-stack ng ganyan. So yan, nakarekta yan. Yung primary, black na may white. Check natin. Ayun o. Ayun o, lakas o. Naririnig nyo, pumipitik. Ayan, rekta yan. Ngayon, paano naman natin patayin yan? So, mapapatay lang natin. Ito, black na may yellow. Negative yan. Pag tinap natin to sa white na may red, automatic yan. Ayan, nakatap. Wala siya ngayon lalabas na kuryente. O, tap natin. O, wala na. O, diba? So, yun. Pinaka kill switch na. Pag napasukan yung white na may red, napasukan ng negative, matik yan, hindi na maglalabas ang kuryente. Ito negative, ayun o, sa black na may yellow, pag tinap natin yan, hindi na maglalabas ng kuryente. Ngayon dito naputol yung kanyang negative dito sa kanyang regulator. So ayusin ko muna to, update ulit tayo mamaya. Update lang tayo dito sa HD3 Kawasaki. Dahil nga wala tayong mabilan ng regulator, mga padreng, so i-convert na lang natin siya sa full wave. Magpapalit tayo ng stator. Ito, naikasa ko na yung kanyang regulator. So ituturo ko sa inyo kung paano mag full wave. So basic lang naman to, tsaka napakadaling gawin na para ma-full wave natin. So ito, nakatanggal na rito sa kanyang stator. Pakita ko sa inyo, madali lang to. Dito sa likod, so ito ginawa ko na to kapon, nalobat lang yung cellphone natin, hindi natin na i-content. Ito, ipakita natin, zoom natin. Paano ako papakaitan? Nandyan kayo. At dito sa likod ng ating plate, may makikita tayong yellow wire. Ito, yellow wire yan. So yung yellow wire nakadugtong dito yan, dito sa magnetic coil. Itong magnetic coil na to, dalawa yan, dalawang magkainang na ganyan. Tapos ito yung yellow wire, magkakainang silang ganyan, nababalutan sila ng sinkable tube ito. Tapos ito yellow wire yan, magkadugtong dito yan, kinat lang namin sa gitna, ito na siya. Tapos pinagapangan namin ng wire, ito na siya. Ngayon, mapapansin nyo rito, may nakainang yan na magnetic coil. So, yun ang nagsisilbing ground. Kinat lang namin dito, pagkakat, yung pinagapang na yellow wire ito, yung pinagapang, tinap lang natin dito sa magnetic
coil. So hindi na siya naka-body ground dito. Ito, part na to. So ganun lang. Tapos pwede na natin ibalik ito. Iinangan muna namin to bago ibalik. Tapos turo ko sa inyo kung paano ikabit dun sa full wave na charger. At dito mga padreng, galing sa stator, may makikita tayong pink tsaka white. Kahit magkabaligtaran yan pag full wave. So dito, pwede natin ilagay yung pink at white dito sa ating regulator. Pwede natin ilagay dito sa kulay yellow at pink. Kahit magkabaligtaran yun dito, yung white tsaka pink. So i-connect nyo lang. Tapos may makikita kayo dito sa galing din dito sa harness na makikita nyo kulay black na may yellow. So ground yon, itap nyo lang rito sa kulay green. So tapos yung kulay black naman, papunta yan sa accessories wire sa kulay brown. So dito ko siya tinap. Ayan o, yan siya nakatap sa kulay brown. Tapos syempre yung red ng ating regulator, eto, nakatap yan dito sa kulay white. So ganun lang kasimple. Tapos yung headlight ay magiging battery operated na siya nun. So ganun lang kasimple. So update tayo maya maya. So ito mga padreng, update lang tayo. Ito pinalitan ko na ng wire. Black na may yellow ito, negative. So lagay lang natin, check natin kung okay yung ating full wave. Dapat maglalabas ng kuryente o supply itong white wire. Ito kulay white yan, dapat yan maglalabas pag pinadyakan. Ayan o, okay na. So good yung ating full wave. So ang gagawin namin dito, lalagyan namin siya ng flasher, busina. Aayusin namin yung mga wiring connection dahil nga, ayan o, mga ano na siya, mga sira-sira na. So ayusin namin yan. So update tayo maya maya. Ikuha lang naman to eh. So yung mga padreng na full wave na natin. Ayan o, 12 volts na yung kanyang battery, regulator, may fuse box. Tapos ito yung mga patapon nating bagay. Ito mga donation lang yung mga yan. Yan, tapos nandito na yung kanyang susian. Pakita ko sa inyo yung ginawa natin. On natin yung susi. Try natin yung hazard. Ayan o, HD3 conversion o. With hazard. Tapos check natin yung kanyang placer. Placer left. Placer right. Ayan o. Ito yung malupit dyan o. Conversion yung headlight o ng LED. On natin dito. Ayan o. Ang lakas o. Yellow tapos high. O yan tapos. Ito yung malupit dyan. Sira na rin to. Purple yung ilaw o. Purple tapos. Paki-start mo nga ma. Excuse me. Start ah. Oy, nakakambyo. Okay, start. Okay na. Muling nabuhay. Okay na. Muling nabuhay yung patay. Ilang taon to na stock ma? Nasa 6 years. 6 years na namatay. Ngayon muling nabuhay. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayo sumadya dito sa aming shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po kami mismo. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.